Ang kasaysayan ng pagkakaroon ng mga squatter sa Pilipinas ay may kaugnayan sa mga isyu ng kawalan ng tirahan, urbanisasyon at hindi pantay-pantay na distribusyon ng yaman. Narito ang ilang pangunahing punto ukol sa kasaysayan ng squatters sa bansa. Number 1. Kolonyal na panahon. Sa panahon ng kolonyalismo ng mga Kastila, ang lupa at yaman ay kontrolado ng mga mayayamang pamilya at mga praile. Walang sapat na sistema ng distribusyon ng lupa para sa mga magsasaka, kaya't nagkaroon ng malawakang kahirapan at walang katiyakan sa pabahay. Sa panahon ng mga Amerikano, pinagtibay ang mga pulisya ukol sa malalaking hasyenda at sistema ng land grabbing na nagpalala pa sa isyu ng kawalan ng lupa at bahay para sa marami. Number 2. Post-colonial at pag-usbong ng urbanisasyon. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, dumami ang mga tao sa mga urban na lugar, tulad ng Maynila dahil sa urbanisasyon at industrialization. Maraming tao mula sa mga probinsya ang lumuwas sa mga syudad upang maghanap ng trabaho. Ngunit dahil sa kakulangan ng sapat na pabahay, nagsimulang magtayo ng mga tahanan sa mga bakanteng lote o tabi ng mga ilog, kalsada at ibang pampublikong lupa. Number 3. Pagtubo ng squatter communities. Noong dekada 60s at 70s, naging mas evident ang pagdami ng mga squatter sa mga lungsod. Dahil sa mabilis na urbanisasyon at industrialisasyon, nagkaroon ng maraming informal settlers sa mga lugar na hindi pa napapaunlad. Sa kabila ng pagiging ilegal ng kanilang paninirahan, ang mga squatter ay naging bahagi ng lungsod at nakakapagbigay ng murang lakas pagawa sa mga industriya at serbisyo. Kaibigan, salamat sa iyong panonood sa video na ito. Maaari ko bang hilingin sa iyo na mag-subscribe ka? Salamat kaibigan, malaking tulong sa akin ang pag-subscribe mo. Number 4. Mga programa ng gobyerno. Noong dekada 70s at 80s, nagkaroon ng mga hakbang ang gobyerno upang tugunan ang isyu ng squatting. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, ipinasa ang mga batas tulad ng Presidential Decree No. 772 na nagtataguyod ang mga pulisya ukol sa mga ilegal na naninirahan sa mga pampublikong lupa. Gayunpaman, bagamat may mga programa ng pabahay, hindi pa rin sapat ang mga ito upang matugunan ang pangangailangan ng lahat ng mga informal settlers. Number 5. Pagpapatuloy ng squatting sa modernong panahon. Sa mga sumunod na taon, tumaas pa ang bilang ng mga informal settlers sa Pilipinas, dulot ng patuloy na urbanisasyon, kahirapan, at kakulangan ng sapat na pabahay. Sa mga urban na lugar, ang mga squatter settlements ay madalas na matatagpuan sa mga delikadong lugar tulad ng tabi ng ilog, basura, at mga sakunang lugar na madaling maapektuhan ng kalamidad tulad ng baha o landslides. Bagamat may mga programa ng gobyerno na nagtutok sa pabahay, patuloy pa rin ang problema ng mga squatter sa bansa. Number 6. Mga solusyon at kontrobersya. Marami pa rin mga solusyon at polisiya ang ipinatupad upang lumikha ng mga komunidad para sa mga squatter. Kabilang ang mga pabahay para sa mga informal settlers. Subalit madalas ay may mga issue sa implementasyon at kakulangan sa pondo. Ang mga proyektong pabahay ay nahirapan sa pag-angkop sa mga pangangailangan ng mga informal settlers at kadalasan ay nauurong o hindi natutugunan ang kanilang mga hinahanap na oportunidad sa trabaho o kabuhayan. Sa pangkalahatan, ang isyu ng squatting sa Pilipinas ay isang kompleks na suliranin na may mga ugat mula sa kasaysayan ng kolonyalismo, urbanisasyon at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang mga hakbang na ginagawa upang malutas, SY Patuloy ng Komityet, naghahanap ng epektibong solusyon. Narito ang buod. Ang kasaysayan ng squatter sa Pilipinas ay nauugnay sa mga isyu ng urbanisasyon, kahirapan at hindi pantay-pantay na distribusyon ng yaman. Sa panahon ng kolonyalismo, maraming tao ang nawalan ng akses sa lupa at pabahay. Nang magsimula ang urbanisasyon noong dekada 60s at 70s, dumami ang mga tao sa mga lungsod. Ngunit dahil sa kakulangan ng pabahay, maraming tao ang napilitang manirahan sa mga ilegal na lugar. Sa kabila ng mga batas at programa ng gobyerno upang tugunan ang isyu ng squatting, patuloy ang problema dahil sa mabilis na paglaki ng populasyon at kakulangan ng sapat na pabahay. Ang mga squatter settlements ay madalas matatagpuan sa mga delikadong lugar tulad ng tabi ng ilog o basura. Hanggang na ngayon, ang isyong ito ay patuloy na nagiging hamon sa bansa na ang mga solusyon ay nahihirapang maipatupad ng maayos. Narito ang aking mga pagsusuri. Ang isyu ng squatting sa Pilipinas ay nagpapakita ng mga malalalim na structural na problema sa lipunan, pati na rin ang mga epekto ng hindi balanseng urbanisasyon at hindi pagkakapantay-pantay sa distribusyon ng yaman. Narito ang ilang pangunahing punto sa pagsusuri ng problema ng squatting.
Number 1, kakulangan sa pabahay at pag-unlad ng lungsod. Ang mabilis na urbanisasyon sa Pilipinas ay nagdulot ng hindi sapat na mga proyekto ng pabahay upang matugunan ang lumalaking populasyon sa mga syudad. Sa kabila ng patuloy na paglago ng mga urban na lugar, hindi nakakapagbigay ng sapat na oportunidad para sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap upang magkaroon ng disenteng tirahan. Sa ganitong sitwasyon, ang mga informal settlers o squatter ay nagtutulungan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pabahay. Number 2, kawalan ng akses sa lupa at yaman. Dahil sa mga kasaysayan ng hindi pantay-pantay na distribusyon ng lupa mula sa panahon ng mga Kastila hanggang sa modernong panahon, marami sa mga mahihirap ay walang sariling lupa o ari-arian. Kasama rito ang mga puok na nakalaan lamang para sa mga mayayaman o malalaking negosyo, kaya't napipilitan ng mga tao na magtayo ng mga bahay sa mga hindi pa developed na lupa, kadalasan sa mga lugar na hindi akma para sa paninirahan, tulad ng mga tabing ilog o mga bakanteng lote. Number 3, kahirapan at mabilis na paglaki ng populasyon. Ang kahirapan ay isang pangunahing sanhi ng squatting sa Pilipinas. Maraming tao ang lumuwas sa mga lungsod upang maghanap ng trabaho, ngunit hindi sapat ang mga oportunidad sa kabuhayan, kaya't ang ilan sa kanila ay napipilitang manirahan sa mga informal settlements. Kasama pa dito ang mabilis na paglaki ng populasyon na hindi nasusundan ng tamang plano ng urbanisasyon na nagiging sanhi ng kawalan ng espasyo at mga serbisyong panlipunan. Number 4, pagsubok sa mga solusyon ng gobyerno. Maraming batas at programang pangpabahay ang ipinatupad ng gobyerno upang tugunan ang isyu ng squatting, ngunit karamihan sa mga ito ay nahihirapan sa pagpapatupad. Madalas ay hindi sapat ang mga proyekto ng pabahay at walang mga tamang suporta para sa kabuhayan ng mga informal settlers. Bukod dito, marami sa mga proyekto ng gobyerno ay hindi angkop sa pangangailangan ng mga squatter o ang lokasyon ng mga pabahay ay malayo mula sa mga lugar ng trabaho na nagiging dahilan upang magpatuloy ang mga squatters sa mga delikadong pook. Number 5, mga positibo at o negatibong epekto ng squatting. Ang squatting ay may mga positibong epekto sa aspeto ng ekonomiya dahil nagbibigay ito ng murang lakas paggawa para sa mga industriya at komersyo sa mga lungsod. Gayunpaman, ang mga informal settlements ay kadalasang nauurong sa mga lugar na may mataas na panganib sa kalamidad tulad ng baha at landslide. Bukod dito, nagiging sanhi rin ito ng pagsisikip at kakulangan sa mga pangunahing serbisyo tulad ng kuryente, tubig at sanitasyon. Number 6, kailangan ng mas makatarungan at komprehensibong solusyon. Ang patuloy na problema ng squatting ay isang indikasyon na kailangan ng mas komprehensibong solusyon na hindi lamang nakatuon sa pagpaprovide ng pabahay, kundi pati na rin sa paglikha ng mga oportunidad sa kabuhayan, akses sa edukasyon at mga serbisyong pangkalusugan. Ang mga solusyon ay dapat na nakatuon sa pangangailangan ng mga tao at hindi lamang sa pagpapakita ng mga proyekto na hindi tumutugon sa kanilang tunay na pangangailangan. Konklusyon, ang isyu ng squatting sa Pilipinas ay isang kompleks na problema na may mga ugat sa kasaysayan, kahirapan at hindi balansing urbanisasyon. Upang malutas ito, kailangan ng mga holistic na solusyon na hindi lamang nakabase sa mga pabahay, kundi pati na rin sa pagbabago sa mga pulisya ng gobyerno upang tiyakin ang mas makatarungang distribusyon ng yaman at oportunidad para sa lahat ng mamamayan. Kaibigan, ano ang masasabi mo dito? Ano ang opinyon mo? Mag-comment lamang sa ibaba ng video. Salamat.